Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, alam nyo guys, yung nagsasabi na natatakot sila pumunta sa Hong Kong kasi may terminate. Kahit yung amo mo dati masama or ganyan, kapag naging compatible kayong dalawa or kapag nagkaano kayo, yung parang maano nila yan yung parang hindi ko ma-explain. Parang kami ng amo ko kahit papaano medyo vibes kaming dalawa. So kaya tumagal ako kahit papaano. So yung Indo ngayon doon sa parents ng amo ko, ano siya, yung masama tatna, 'di ba? Ano 'yon? Tiniis na ng una nung datnan ko doon nakatulong, nakatapos siya finish contract pero sobrang haba na ng tiniis niya. Yung pangalawa 8 buwan lang siya kasi nga hindi maganda yung trato sa kanya, grabe. Lahat ng kasalbahian nandiyan nung time na yon, sumisigaw yung amo niya, ganyan. Tapos nitong pangatlo, ano na siya ha, 2 months na siya mahigit. Guys, ang bait ng matanda sa kanya. Vibe silang dalawa. Kasi nga, ang sabi ko lang sa kanya, hindi ako nagsabi tungkol sa kung gaano kasama yung ugali ng matanda, hindi ko sinasabi sa kanya. Ang sabi ko lang, ayaw ng matanda ng nakasimangot kasi yung dating katulong parate siyang nakasimangot, pinag-initan siya ng amo mo. Kaya ang ginagawa niya, nakangiti siya parate, ganyan. Yan. Yung parang ano ba, ang gaan lang ng aura niya. Ngayon, yung mga dating katulong pag nag-Ramadan, hindi yun pinapayagan na mag-ano sila ng Ramadan, na mag-celebrate ng Ramadan kasi 'di ba pag Ramadan, nagfa-fasting sila, hindi sila kumakain sa araw, sa gabi sila kumakain. So, nung time na yon bawal. 2 taon na hindi nag-Ramadan yung unang katulong. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw pumayag ng amo ko. Kaya pag uwi ko ng Indo, yung mga panahon na hindi siya nakapag-Ramadan, bali, anuhin niya, parang tatapalan niya ba? Ganon yung mga Muslim Kapag ngayong taon hindi ka nag-Ramadan, sa susunod na taon, 2 beses ka, 2 buwan kang magra-Ramadan. Ganon. So, yung katulong na dati, 3 buwan siya or 2 buwan na napondo sa kanya. Kaya pag uwi niya, 2 buwan siyang magfa-fasting. Yung pangalawa naman, ganun din. Itong pangatlo, pinayagan siya. Guys, sabi niya, nagra-Ramadan ako ngayon. Kaya gutom na siya nung gabi. Nagtimpla siya ng gatas. 6:00 siguro yon kasi yun yung oras ng kain nila, 6:00, diba? Nagtimpla siya ng gatas kasi nung time na yun, pahinga niya yun Ang parang naka-standby lang siya, wala siyang gagawin kasi yung nagluluto yung matandang lalaki. So naka-standby lang siya hanggang 7:30, 8:00. Standby lang yan siya, wala siyang ginagawa. So gutom na siya kasi yung kain niya. Pagkatapos ko pang kumain, kumakain ako 8:00, mahigit na 8:30, ganyan. So pagkatapos ko kumain, nakapaghugas ako doon, siya na yung papalit sa akin, siya na yung kakain doon sa kinainan ko. So, gutom na siya kaya nagagata siya. Tapos sabi niya, nagra-Ramadan ako ngayon, nagfa-fasting ako ngayon. Sabi ko, talaga? Yung mga dating katulong hindi pinapayagan ka? Sabi niya, oo. Kaya sabi ko, anong oras ka kumakain? 6:00, inom ako ng gatas. Tapos ngayon, hapunan ko ngayon. Tapos, dapat bukas 6:00, makakakain na ako bago yung araw. Kasi yun na yung time na bawal na akong uminom ng tubig. Bawal na ako pero parang mahirap mag-fasting kapag may trabaho ka. Kasi andun yung marami kang ginagawa Uhaw na uhaw ka talaga. Pag nagfa-fasting, kahit tubig bawal kang uminom. So, sabi ko sa kanya, good luck kung kaya mo kasi hindi yan makakayanan kasi pagkatulong ka madami kang ginagawa Alam nyo, lahat ng gusto niya binibigay ng amo. Alam nyo yon, kahit anong anuhin niya. Tapos yung bigayan sa kanya ngayon ng ampaw, ng red packet, 300 yung bigay sa kanya ng mga kapatid ng amo ko, tapos pati yung amo ko, at saka yung matanda 500, dati 200 lang yan. Tapos nung huli na nung isang Indo, 100 lang. Gustong-gusto siya talaga. Kasi guys, yung pinaka-gusto talaga nila is masayahin ka lang dito sa Hong Kong. Kahit pagalitan ka, hindi ko lang alam may mga amo talagang may saltik. Pero yung mga matatanda, gusto nila yung nakangiti lang parati. Kaya yung matanda, nung una, kasi masayahin ako ganyan-ganyan lang ako. Ginanon yan dito ng matandang lalaki yung pisngi ko. Ginanon niya. Isakto lumabas yung amo kong babae doon sa kwarto. Nakita niya pero patay mali siya yung parang hindi niya nakita. Nahiya ako nung time na yun kasi alam ko may binibigay yung matandang lalaki sa akin na pagkain.
Tapos nagpasalamat ako, tapos nakita niya na umumbok tong pisngi ko kasi ngumiti ako eh. Yan. Ginano niya to, yan. Tapos, yun nga, gusto nila yung nakangiti ka lang, ganyan. Kahit yung matanda, yan yung mga gusto nila. Kaya yung amo ko, kahit pinipilit niya talaga na tumagal ako dito, pinapakitaan niya pa din ako ng maganda kahit sala sa lamig, sala sa init yung niya, pakita niya. Pero alam niyo yun, nilalaban niya pa rin talaga na tumagal or mag-extend ako, pero wala na talaga siyang magawa. So, ayun, niya na talaga, nilet go niya na ako. Pero yung pakikisama niya, nandyan pa rin naman, na ko lang minsan pagka, ayun nga, sa pagkain, niya, parang niya sa akin na, yun nga, parang inuunti-unti niya nang ilayo yung loob niya sa akin. Pero yung bata, mas lumalapit ng lumalapit. Parating nakayakap sa akin. Dati hindi naman niya nagpapayakap eh. Or hindi yan yung mayakap sa akin. Ngayon, magugulat ka na lang, nakayakap na sa akin ng ganyan. Mas malambing pa siya sa akin kaysa sa nanay niya. Tapos, pinipilit niya akong mag-promise na iwanan ko, leave your prince, promise, leave your prince. Gaganon yan siya. Tapos sabi ko, sige, kagatin ko yung kamay mo. Kahit nandyan yung amo ko. Sabi, sige, hindi mo anuhin yan. Kakagatin ko yung kamay mo. Tapos tatawa na lang yung amo ko sa akin. Kasi nga, para na kaming ng bata ba? Para kaming magkapatid. Parang, pero naumay ako guys. Buti ngayon hindi siya nagpapalaro ng pickleball. Yun yung time na sobrang sakit yung katawan mo. Ngayon hindi siya nagpapalaro kasi alam ko na yung technique. Siya yung pagod ngayon sa laro namin na pickleball. Kasi, yung ping-pong ball yung ginagamit namin, sumabouncy yun. 4 yun or minsan 6 yung namin nun. 6 yung hawak namin, tatlo kami, isang bigayan yun lahat. So, yung bola, madami. Tapos, nauubos niya na nasasalat niya lahat yung bola. So, sa akin, natambak. Ang layo ng mga napupunta ng bola sa akin. Ako yung pagod. Pero ngayon, alam ko na yung gagawin. Binibilisan ko na ngayon na kailangan doon sa kanya magtambak yung bola. So, pag nakikita niya sobrang tambak, tas pagod na siya, titigil na yan siya. Kaya, nakakahanap na ako ng tiyempo ngayon para hindi na kami maglaro ng laro na yan. Ayan. So, nakadepende pa din talaga pag kayo, basta pag-pray nyo lang na sana. Sabi nga nung Indo sa akin, alam mo, maganda dito. Sabi niya ganun sa akin. Mabuti yung pakikisama nila sa akin. Gusto ko dito. Sabi ng Indo ha. Kaya sabi ko, ay, mabuti naman. Makikita mo sa aura niya na masigla siya, na siya, na masayahin siya. Kasi nga yung matanda, dati, sa dating katulong, pag sinasabihan niya, good morning, ma'am. Kasi bangot lang yun, hindi yun mag-good morning. Uulitin niya uli, good morning, ma'am. Wala, titignan lang talaga siya, tas wala. Mainit talaga yung dugo nun. Hindi ko lang alam kung bakit. Marami kasi yung rules na nilalabag. Ito kasing isa, hindi mo nasabihan parang ako, alam ko na hindi ako magsusuot ng short, hindi ako magsusuot ng kung hindi ko sinusuot. Yung dati kasi, pinipilit niyang magsuot ng baba sa tuhod na short. Ayaw yun ng matanda. Kasi nga parang sa kanila pagkatulong, dapat yung pananamit mo is, ganun ba, yung gusto nila yung manang. So, ayun yung ayaw niya, sinita niya yung kasi nga nagpalit. Bakit ganyan yung damit mo? Sabi ng matanda sa kanya. Palitan mo yan, hindi pwede yan dito sa bahay yung ganyan na damit. Sabi niya, bakit hindi? Hindi naman ako nakahubad, naka-short naman ako, tapos hanggang tuhod naman. Bawal yan. Sabi, kasi mainit nga. Sabi ng Indo, ay ayaw talaga. Tapos lumabas siya na, ang ganda ng outfit niya nung lumabas. Sinita siya ng matanda. Sabi sa kanya, ano yung suot mo? Hindi ka pwedeng lumabas ng ganyan yung suot mo. Bakit? Day off ko naman Sabi, bawal. Gagawin mo sa labas? Kontrabida. Itong bago, kasi nga 44 na siya, yung pananamit niya, pantalon, t-shirt, gusto yun ng matanda. Ayan. Kaya yan, magkasundo silang dalawa. Kaya kayo guys, subukan nyo. Kasi kung hindi nag-fit sa isa, baka sa inyo, bumait, ganun. Kasi may maraming mga amo dito sa Hong Kong na terminator ba? Nagti-terminate. Pero pag napunta sila sa na katulong, tapos ayaw nilang mawala, ayaw nilang nanghinayang sila or gusto talaga nila, yun yung time na lalambot sila sa inyo. Sa akin, gusto nila yung luto ko. May secret ako na hanggang ngayon hindi nila alam. Pag nagluluto ako ng sabaw, kasi wala masyadong asin, konti lang yung asin nila nilalagyan. Nilalagyan ko ng napaka-konting toyo na may konting lang ba, may konting lasa. Yun yung hindi ng amo ko na
gusto niyang alamin. Sabi ko, kung ano lang yung tinuro mo sa akin. Tapos pinapaluto niya ako ng minced pork. Ayaw niya ng maalat, pero ayaw niya din na malabnaw yung kulay. So ang ginagawa ko, oyster yung dinadamihan ko. Kasi yung oyster hindi yan maalat eh. Ano siya, matabang pero nagpapakulay. So yun yung dinadamihan ko, tas konting toyo. Sabi niya, kuha mo na talaga yung ano, yung timpla ng ganto. Para sa isip-isip ko, pag umalis ako, tas yung pumalit dito, Pinay. Tapos pag matapang pa naman tayo magtimpla, 'di ba? Lalo puro tayo magic sarap. As in, ay nako, arambol talaga sila dito kasi nga iba yung pamamalaka dito eh. Na-miss ko na kumain ng pagkain na may magic sarap. Hindi na ako nakakakain matagal na. And ngayon guys, naano ko na, para sa akin matamis na yung ano nung nag-inom kami doon, tapos ang dami kong nilagay. Para sa mga kasamahan ko na nag-inom, hindi siya matamis, pero sa akin parang puro asukal to, tamis na tamis ako. Sabi ko, ayoko nito, puro tamis na tamis ako. Kasi nga magti 3 years na akong hindi masyadong nakakaano ng sobrang tamis na mga pagkain. Yun nga, healthy ba? Hindi healthy. Kasi nga nagkakasakit na nga ako, hindi ko alam, kulang talaga lahat dito. So ngayon nagpa-box ako. Gustong gusto ko kanina na i-vlog yung pagbabox ko, pero rumble talaga yung nangyari. Sobrang dami. Alam niyo yung stripe bag ko, 4 na piraso. Ay Diyos ko, ang sakit dito. 4 na pirasong stripe bag. Kinasya ko siya sa 24 by 24 by 30 ata. Hindi siya magkasya guys. Binigyan pa ako ng amo ko ng kung ano-ano, kaya hindi talaga siya magkasya. Yung mga damit ko na pinang-ukay-ukay, sobrang dami din. At ayokong i-let go yung mga pang-winter ko na mga jacket. Ang dami. Wala talaga akong ni-let go kasi sa isip-isip ko, kita ko yan sa YouTube yung binili ko niyan eh. Kaya hindi ko talaga ni-let go. Ayan. So, ang sakit ng kamay ko kasi siniksik ko ng maigi, sinipa ko ng maigi, tapos inano ko pa, sinakyan ko doon sa taas. Talagang inano ko, hindi nga ako maraming chocolate ngayon eh, kasi marami naman. Siguro yung Toblerone na 1.5 karton, napakakonti kasi walang tayas ngayon eh. Walang yung sa DS Grocery, marami yun itong nagtag-9 na parang 4 ata yung laman o 3. Wala silang ganun na ngayon, kaya wala masyadong mabili. Ayan, tsaka wala din sa GCash. Ayan, kumakapit ako sa GCash kasi may discount doon na 1,000 pag worth 4,000 yung bibilin mo doon. Tas bumili ako ng gatas, tsaka kape. Hindi nga ako nakabiling Coffee Mate kasi nga nag-aalangan ako kanina na hindi talaga magkasya yung ano ko kasi ang dami ko pang ilalagay, tapos puno na yung ano ko, yung karton ko. Nagawan ko siya ng paraan, bultong-bulto siya. Buti pinayagan nung nagpapak kasi Bisaya sila. So nakaringkingan ko, ayun, nakapayag. So, ay grabe. Siguro, sobrang siksik talaga yun guys. Tsaka yung maleta ko, nilagay ko sa loob. Sobrang siksik din nun. Halos, nandun yung wine, tas yung mga chocolate, tsaka yung noodles. Hindi ako satisfied sa na-box ko ngayon. Maraming kulang. Wala na akong magagawa. Nandun na yun lahat. Ang marami dun, mga damit. Ayan. So, ayun lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.